Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa... But now that Giselle knows who you are, ano gagawin mo? Wala. Dahil matagal ko na siyang pinatay sa isip ko. Narito na nga ang ating pakabangan ngayong Lunes sa abot kamay na pangarap. Kinausap nga agad ni Eric itong si Justin at dito na sinabi na ngayon nga ay alam na daw di umano ni Giselle ang tunay niyang pagkatao, ano daw ang gagawin dito ni Justin. At ang sagot naman dito sa kanyang ama ay sinabi niya dito na nakakalimutan na daw niya sa isipan itong kanyang ina dahil hindi daw niya ito mapapatawa dahil sa pang-iwan nga sa kanya noon at nagawa ngang ipinamigay ni Giselle tong kanyang anak. Subalit ay may rason naman pala itong si Giselle nang makausap niya ng masinsinan itong si Justin ay humingi naman siya ng tawa dito at sinabi dito kay Justin na hindi niya alam na buhay pa pala itong kanyang anak dahil itinago daw pala ito ni Eric sa kanya at pinaniwala itong si Giselle na matagal nang nawala itong kanyang anak. Kaya dito naman napaiyak itong si Justin na niyakap ang kanyang ina at sa hindi nagtagal ay pinapatawad na rin naman dito ni Justin ito ngang si Giselle. Sa kabilang banda, gusto naman na mangyari ngayon ni Giselle na ito nga ang ihirangin bilang co-owner itong si Justin ng Apex Hospital pangsamantala na hindi pa bumabalik itong mga alaala ni RJ at hindi pa nakarecover at nagkamalay itong si Don Pepe. Kaya agad naman na pumayag itong si Justin sa gustong mangyari dito ni Giselle. At dito nga nagulat ng husto itong si Zoe at itong si Moira nang mabalitaan nila na buhay pa pala ang anak ni Giselle na si Justin. At ito naman ang makakalaban dito ni Justin itong si Zoe at ito ngang si Moira. Samantala dahil tumitindi na rin naman itong sakit at naramdaman dito ni Lynette kaya ang gustong mangyari ni Carlos Benitez na magbakasyon daw muna sila ni Lynette at ang kanyang anak na si Annalyn nang sa ganon ay gumaling ito at maibsan ang stress na naramdaman ngayon ni Lynette at trauma sa nangyari ngang pangluloob sa kanilang bahay. At dito nagpasya itong si Annalyn na sama ang kanyang ina papuntang Japan at dito naman nag-enjoy itong dalawa at sumunod naman itong si Doc Lyndon Javier at itong si RJ kasama na dito itong si Zoe at itong si Moira. At sa hindi inasahan ay namasyal nga itong si Lynette at Annalyn ay dito naman napansin ni Annalyn itong gloves na naiwan sa lamesa at dito niya sinabi kay Lynette na naiwan daw ng babaeng iyon na mabilis umalis at hinabol naman ni Annalyn ang babaeng iyon. At sa hindi inasahan ay kinagulat naman ni Annalyn nang makita at kung sino ang babaeng nakaiwan ng gloves na iyon ay walang iba kundi itong si Moira. Yun pala ay makipagkita itong si Moira dito nga kay Carlos Benitez upang pag-usapan ang kanilang plano laban dito kay Don Pepe ng kung magkakamali na nga ito at kung anong hakbang na ngayon nga ay alam na ni Moira at Zoe na may isa pang tagapagmana pala itong si Don Pepe at walang iba kundi itong anak ni Giselle na si Justin at malaking balaki daw ito sa kanilang mga plano at hadlang kaya kinakailangan na magawan daw nila ito ng paraan. Kaya agad na tinawagan nga ni Moira itong si Carlos Benitez at magkita daw sila. At magugulat naman itong si Lynette at Annalyn na pati ba naman dito sa Japan ay magawa silang sundan dito ni Moira at ni Zoe. At ganoon din itong si RJ at itong si Giselle dahil gustong mangyari ni Giselle na gusto niyang makabawi dito sa kanyang anak na matagal ngang nawalay sa kanya. Kaya yan naman ang ating pagkatutukan at aabangan bukas mga kapuso sa bagong taon at bagong season ng Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at maraming salamat.